Don Santiago de los Santos na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan at lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa tahanan, nagkakasayahan at mga kalakihan at mga kababaihan. Ang mga panauhin, nagpapalitan ng puro-puro biruan sa isang banda, makikita si Padre Damaso, ang dating kura ng San Roque. Baka hindi mo na alam kung paano mag-umpisa mga makasalanan. Napatunayan niya sa loob ng 20 taon na paglilingkod sa bayan ng San Diego. Mga siling makasalanan, mga hindi marunong mag-umpisa. Padre Damaso, tayo na sa bahay ng isang Indio. Ano naman ngayon? Baka naman talaga na hindi sila wala mamodo at hindi marunong mag-umpisa. Magandang gabi sa inyong lahat. Nais kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking imahong kaibigan na si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako din. Narinig ko ang iyong sinabi. Pero nagkakamali. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Pamanin po. Ikaw ang anak ko Don Rafael Ibarra. Hindi po kayo nagkakama. Maligayang gumaling galing Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama na muna ang pag-uusap. Nakahanda na inyong hapunan. Ano ba naman si Kapitan Tiago? Hindi man lang ako ipakilala sa magagandang babae. Magandang gabi po, Crisostomo Ibarra. Ako ba ang sinasabihan niyong maganda, Senyor Ibarra? Hindi ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw pa aking mga mata. Pinagmamasdan ko lang siyang buhok mong kulong. Kailan ka ba pumunta ng Europa? 7 taon pong nakakaraan. Nakalimutan mo na siguro tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako yata ang nakalimutan ng bansang ito. Ilang buwan na rin akong hindi nakakatanggap ng balita. Hindi ko man lang alam kung paano yumaw ang aking ama. Napag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman ko ang pag-apare-pareho ng tema ng kabuhayan, politiko at relihiyon. At nalaman ko ang pag-aalitin o ang pagkagana ang nagdidikta ng pagtikaos nito. Yun lamang ang nalaman mo. Sila yung walang palang pero ginamit mo pumunta sa mga walang kwentang mo. Kahit mga bata, alam din nila yan. Mauuna muna po ako. Kakarating ko lang kanina at may mga kailangan pa po ako kasi kasuhin. Hindi ako papayag. Malapit na dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko na lamang po siya bukas ng umaga. Pakisabi na lang po sa kanya. Nakita niyo ba yun? Nakita niyo? Ganyan kapasusan ang mapag-aaralan niyo kung pumunta kayo sa Europa. Kung ako may hawak ng gobyerno, hindi ako papayag na pumunta kayo doon.
binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Nakahalungkot nga lang isipin na namatay siya sa pinagbuhan. Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama! Anong sinabi mo? Hindi ba kanina sinabi mo sa akin, ikaw ang anak nito na Pai Ibarra? Nagkakamali ko siguro kayo. Nagkakamali po siguro kayo. Kilala niyo ba ama ko? Oo, Bakit siya namatay sa bilangguan? kahit marangal lang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga away. Merong isang artilyero na humahabol sa mga bata ng asar sa kanya. Kamalasan! Nasalat lang iyong ama ang suntok at hinindahan sa kanang pisngi. Nabuhal ang artilyero at napagok ang ulo sa nakusling bato at ang isanhin ng kanyang pagkamatay. Napagbintangan ng iyong ama at hindi siya nakalaya at sa kasamang palad namatay siya sa binaguan. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako. Sina Ibarra at Maria Clara. Ito ang una niyang pagsasama simula noong magbalik siya ng Pilipinas. Sa dinami namin ng mga babae na kilala mo sa iba't ibang bansa, hindi mo ba ako nakalimutan? Makakalimutan ba kita, mahal? Wala akong kapangyarihan na ikay hindi isipin. Tingin ko, ang poetic incarnation ng Pilipinas ay walang iba kundi ikaw. Lagi din kitang naiisip. Kahit naipilit kong alisin ka sa aking isip, ay hindi ko magawa. Nalala ko yung mga times na nag-aaway tayo. Nalala mo yung isang araw na nagalit ka. Naglagay ka ng orange na bulaklak sa aking ulo. Pero kinuha yun ng nanay mo at pinagdiditik para gumulugo. Umiyak ka nun pero tumawa ko. Kaya nagalit ka sa akin. Noong inihatid mo ako sa amin, naglagay ako ng korona ng dahon sa iyong ulo. Natuwa ka at nagpasalamat. Kaya yun, nagbati na tayo ulit. May ipapakita ko sa iyo. Ito ang dahon na nilagay mo sa aking ulo. Ay, tinago mo pa pala yun. Ako nga din eh, memorize ko pa yung pamamaalam na ibinigay mo sa akin noon. Nakasulat doon, mahal kong Maria Clara. Ikinalulungkot ko na kailangan ko nang umalis. Sinabi kasi na, naboboring ka na ba sa akin? Mahal, nakalimutan ko kailangan kong listahan tungkol sa aking ama. Ah, ganun ba? Ito, ilagay mo yan sa puntod ng iyong ama. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako para sa iyo, mahal ko. 7 taon na nga kaming hindi nagkasama. Tapos, itong pag-usap namin, hindi man lang niya pinatagal ng 7 minuto. Nandyan ang pangkot ng iyong ama sa likod ng malaking krus. Nakakala ko dito yun, pero nasira na ang lupa. Nasaan yung punto ng malaking krus katulad may bulaksak din tumutubo doon. Ah, yung krus na sinunog ko? Sinunog, bakit? Dahil inutos ito ng padre. May papakita mo naman siguro sa amin ang puntod. Wala na doon ang bangkay. Ano? Anong sinabi mo? Tanga ka ba? Wala pa yung sanggal lumipat nung inilipin yan. Dahil ito inutos ng padre. Sabi niya, ilibing ko daw sa sementeryo ng mga inchik. Ano? Ginawa mo yun?
Huwag kayong magalit, senyor. Hindi ko nilibing sa sementeryo na incheck. Buti naman at hindi mo yung ginawa. Umuulan kasi nun, kaya itinapo ko na lang sa ilog. Walang hiya ka? Inutil! Leche! Walang hiya ka? Anong karapatan mo para gawin yun sa aking ama? Bitiwan mo! Hindi ako nagpakulong sa kanya! Hindi iyon! Ipinalipat mo ang bangkay ng aking ama. Ano? Hindi ako gumawa nun. Kung hindi ikaw, sino? Wala na iba kundi si Padre Damaso. Mike. Mike, Mike. Mike, Mike. Ay, Lord, daming Mike. sa isang simpleng bahay, habang hinihintay ni Sisa ang mga anak, Ang dapat na kainin ng mga anak ko ay kinain ng asawa ko. Inubos niya lahat. Wala man lang siyang itinira. Inay, Ang inay, anak ko! nasa simbahan po si Crispin. Anong ginagawa niyo doon? Ano nangyari sa'yo, anak ko? Nadapa ka ba? Binagin po ako ng gwardiya. Ha? Buti na lang naligtas ka! Bakit pala nasa simbahan si Crispin? Pinagbintangan po siya na nagnakaw ng 2 onsa. Nagnakaw? Mabait si Crispin! Hindi porka mahirap tayo ay tayo na dapat ang kanya magbibintangan! Hihingi ako ng tulong kay Crisostomo Ibarra para matulungan tayo. Pag malaki na ako, hihingi ako ng lupa kay Ibarra. Papag-aralin din natin si Crispin sa Manila. Aakaw din tayo sa hirap, inay. Oo. Oo? Nabangkit lang si Junior Ibarra tungkol sa pagpapatayo ng bayan ng Toong. Tungkol dyan pala. Walang tungkol sa arkitektura. Kapag parang na kasi ang pag-uusapan, kailangan natin ng expert. Expert! Wala na talaga masatama pa sa mga Indio. Hindi ba sila marunong maglagay ng 4 na dinding at maglagay ng bubong? Ano naman ang kailangan sa isang paaralan? Mahal ko, ang ganda ko talaga. Salamat, mahal ko. Ang kagandahan ko, parang bigay. Walang kupal sa amin. Alam mo kasi, ang mga Indio, kapag may napag-aralan na sila, meron na silang titulo. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para lang sayangin ng pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. At ang Ama ng isa sa mga asitay na parasahan ng Diyos. Siya ay lumaki sa bilangguan at saka Walang lalapit! Walang lalapit kung ayaw mo siyang mamatay. nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi mo man lang respeto ang ama ko? Padre, akala niyo ba mas mataong ito, trinato niya ang marangal ang aking ama. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa kapakanan ng bansa. Para sa taong ito, pinaupo niya ito sa sariling lamesa, trinato niyang kaibigan. Pero anong ginawa ng taong ito? Trinaydor niya, ipinakulong, ipinalipat ang bangkay, binastos niya ang alaanan ng aking ama. Huwag mo itong gawin, mahal ko! Hindi magdadakang aking mga anak ay sila ay nagugutom! Hindi porque mahirap kung kaya kami nasa kanyang pagbibitangan! Hindi lang ako mahirap! Magnanakaw! Ito, ito yung damit ni Basilio! Hindi!
Dahil sa nangyaring gulo sa pagitan ni Ibarra at Padre, naiurong na ang kasal ni Ibarra at Maria Clara. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iuurong ko ang kasal niyo ni Senior Padre. Ama, huwag mo po itong gagawin sa akin. Mahal na mahal ko po si Crisostomo. Hindi na magbabago ang aking pasya. Pero huwag kang mag-alala, anak ko. Ikakasal ka pa rin. Ama! Siya ang gusto kong pakasalan ko. Pamakin ni Don Tiburcio de Espinal, si Alfonso Linares. Padre Damaso! Bakit? Kumaarte ka pa? Napakaswerte mo ma na pumayag ang pamangkin ko pakasalan ang isang babae hindi man lang nahigitan ng aking ganda. Doña Victorina! Ikaw! Huwag mong tatanggihan si Linares kung ayaw mo magkaroon ng gulo! Maria Clara, iya, siya ang gusto kong pakasalan mo. Tumahimik kayong lahat! At sino kayo para pagsabihan ako ng ganyan? Ang puso ko'y nilikha para ng kay Ibarra! Si Ibarra lang ang wala ng iba! Iha, makinig ka sa akin. Kung hindi mo siya pakakasalan, magmamadre ka. Ano pipiliin mo? Anong karapatan mong pakialaman ako at pagpiliin ako? May karapatan ako! Dahil ako ang tunay ng mong ama! Ano? Habang nag-uusap, Ibarra, balik ka. Tatago muna kita sa bahay ng kaibigan ko, sa Mandaluyong. Para mamuhay kasama ang mga estranghero? Para mamuhay ka ng mapayapa. May kaibigan ka sa Espanya. Elias, naghirap ka dahil sa aking pamilya. At 2 beses mong niligtas ang buhay ko. Pinayuhan mo akong umalis ng bansa. Kung ganon, sumama ka sa akin at mamuhay tayo na parang magkapatid. Totoong hindi ako magiging masaya sa aking bansa. Pero, pwede ako mamuhay at mamatay sa Espanya para sa ating bansa. Senyor, nandito tayo ng isang buwan. At nandito tayo sa parehong buwan. Bakit ngayon ka lang nagsabi sa akin ng ganyan? Nag-iiba ang tao, Elias. Bulag ako noon, pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Senyor Ibarra, humiga ka! Tumakbo ka! Lilituin ko sila! Ikaw, tas mo ang sarili mo! Hindi! Dito ka lang! Magkikita tayo sa puntod ng lolo mo sa bisperas ng Pasko! Elsa! Balik mo na sa para magsasahin si Maria Clara! nakatunganga lang si Maria Clara habang nakatingin sa isang dyaryong naglalahad na patay na si Crisostomo Ibarra. Iha, nagulat ba? Hindi mo ba inaasahan ang pagdating ko sa kasal mo? Bakit Iha? Panabigyan kami mo. Ano bang nararamdaman mo? May masama ba sa'yo? Sabi mo sa akin, anak. Alam lang naman, na mahal kita. Hindi nga kita kaya pagalitan. Bakit na? Dahil ba kayong Linares? Hindi po dahil sa kanya. Mahal mo pa po ba ako? Anak? Kung mahal mo ako, protektahan mo ang aking ama at ipilit mo siyang iurong ang kasal namin ni Linares. Kung buhay siya, ay pagkakasalan ko si Linares. Pero ngayon pinatay na siya. Wala na akong dahilan para mamuhay. Manumadre na lang ako. O kaya magmamakamatay. Anak, tawarin mo ko sa makasalanan ko sa'yo. Dahil gusto mo makapasal.
magpakasal sa ibang mga lalaki. Sana mo matawad mo ko, anak. Namatay na lang ako. Samantala, ay nakauwi na ng bahay si Basilio at dinatnan nito ang kanyang ina na wala ng buhay. Nang, ako po si Basilio. Sino ang babae yan? Nasugatan ako. May 2 araw na ako hindi kumakain o uminom man lang. Hindi magtatagal. Mamatay rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Kung walang dumating na sinuman, bukayin mo ang gitong ibinaon ko. Ang kilin mo yun at gamitin mo sa pag-aaral. Mamatay akong hindi ko man lang nasilayan ang ningning ng bukang ni Wayway ng aking inang bayan. Kayo makakakita. Batiin niyo siya at huwag niyo kalimutan ang nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. At dyan po nagtatapos ang excerpt ng Noli Me Tangere. Huwag po akong sabihin. Bukay Guardia at Leo Cedric Mendoza, Alalay. Vinci S. Palad bilang Josefa, and Lian Erica Piging as Doña Consolacion. Prince Rama Edward R. Escol bilang Padre Sevilla, and Pete Lawrence Piging bilang Padre Salvi. Patrick Kylo L. Gonzalez bilang Teniente. Emmanuel Sumalabe, Kapitan Tiago. And Mary Sofia S. Piging, Tia Isabel. Janelle Diane Milagracia bilang Sisa. And Hans Christian Fajarda bilang Basilio. Grant Flixel C. Osabel bilang Elias. Shakira Sunga bilang Doña Victorina. Jomer L. Cabillo bilang Padre Damaso. Kimberly C. Gragasin bilang Maria Clara. At Ginoong Avatar Micael Buen Suceso bilang Crisostomo Ibarra. Namahala sa teknikal, Ariel Taganahan. Namahala sa musika, Mark Babatio at Bernard Ponilas. Sa panulat at direksyon ni Sir Jose J.P. M. Vega, KCR, the Chapter Commander of EPCC. Once again, let's give you a round of applause. Sa 3 araw po ng pag-ensayo at sa 2 oras kada araw na itawid ng mahusay at kaabang-abang ang bawat ganap para sa palatuntunan ito. Mga bata, mga nagsiganap, isang saludo para sa inyo. So to give the certificate of appreciation,